Hello guys! Welcome back muli sa ating channel. At sa pagkakataong ito ay meron tayong re-resolbahin na Samsung 55 inches. Ang problema po nito ay nagbi-blink lang siya tapos lalabas yung backlight, mamatay, nagbi-blink hindi yung red light. Tapos yung backlight mamatay. Ito po galing po ng Antipolo Rizal. Meron nang gumalaw na isang kapwa natin technician. At sa kasabiang palad, dito siya nag-concentrate sa mainboard. Kaharap daw yung may-ari, yung ginagawa, tapos may nakita na lang na umusok. Nung umusok, siyempre hindi na nag-function yung mainboard. Ngayon, bumili yung lalaki na o yung may-ari ng mainboard na kamukhang kamuka. Kaya lang, hindi same ng kanyang BN model. Tutukan mo nga ito. Ito. Kita ba? BN941081. Ito yung original eh. Ito yung umusok. Tingnan mo yung nangyari dito. Yan. Umusok yan. Ngayon, bumili siya ng isa pang mainboard. Hindi ito Kamukhang kamuka nung pagsalpak namin. Hindi ko kasi muna tinignan eh. Nung pagsalpak namin, pag on mo, backlight kagad siya. Hindi nagpa-function yung kanyang blinking. Kaya sabi ko sa may-ari, sir, yung nabili nyo, mali. Mali yung kanyang pinaka-model. Kasi dapat ang model niya ganito eh. Dito ka titingin sa BN941081S. Kahit maging BPO2 yan, PPO3 o O1, okay lang. Basta ang model na ito. Ngayon, bumili siya ito. Ayan. Di ba? 1081S. BN94. Ayan o. Same na same, di ba? Pero tingnan mo yung BPO3. Okay lang yan. Basta ang masunod ito. Kasi maraming klase ito eh. Merong 50 inches, may 43 inches, may 60, may 65 na 6,000G. Iba-iba yan. Dito ka magbabase sa model mo. Ito kasi yung program niya eh. Kaya ito ikakabit natin ngayon kung babalik sa dati niyang sakit na pag on mo, nag-usa siyang nag-blink yung red. Tingnan natin kung ganun nga siya. Saan natin? Medyo matagal-tagal tayong hindi nag-vlog. Busy ko. Sobrang busy sa service. Ito, dinala lang po ito sa kailan lang dinala ito? Makalawa yata. Taga-Antipolo po siya. Ayan o, may petsa dyan. Ayan o. Nung 8. Na 8. Hindi nadala ni Sir yung dito. Kasi nung binigay ko sa kanya kasama yung type eh. Paano yun? Nasa kanya siguro yun. Paano kung hindi niya nawaglit? Hindi naman siguro. Kakabit ngayon natin yung kanyang biniling board. Main board. Tingnan natin. Basahin mo. May pangalan pa nga yun. Ewan ko kung sino pinagbilan. Hindi ko alam kung sino yan. Basa mo ba? Momo? Momo. Multo pala to. Tignan natin kung okay yung kanyang board na binigay ng isang pangalan Momo. Momo nga.
natin kung okay yung kanyang board. Yan. Natin. Tingnan mo tong masaksak ko ha. Yan. Wala. Bakit wala? Meron yun. Dapat ba may red yan? To? Hindi. Siya tayong tanga. Bakit? Hindi mo makakapit. Ulit. Excited eh, no? Yan. Yun. Yun. Nag-blink, Nawala. diba? Yun na yun. Nag-blink siya tapos ayan. Yun. Blink ulit. Pipindutin ko yung power on. On siya, di ba? Lumabas yung backlight. Dito ka sa may yun ang kanyang talagang original na sakit. Sabi ng may-ari, nagbi-blink lang siya, tapos lalabas yung backlight. Ayun nakita mo? Yung backlight lumalabas, di ba? Yan ang original niyang sakit. Yan lumalabas yung backlight niya. Di ba? Ngayon, ang ginawa ng isa nating kasamahang technician, kasamahan natin yun, di ba, sa industriya. Dito raw nag-concentrate yung technician. Ang paliwanag, wala raw lumalabas na voltahe. Ngayon, paano mo malalaman buo yung mainboard mo? Ito tip sa mga technician. Susukatin mo yung kanyang DC-DC voltage na input. Ano yung kadalasang input? 12 volts. Ito yun. Para malaman mo, hindi ka magdudang sira yung iyong mainboard. Kasi maraming nasisira sa ganitong design. Lalo kayong masisira sa bagong design nito, na yung TU8080G. Bagong design ng frameless ng Samsung. Marami na rin tayong ginawang ganun. Kamakailan lang sa San Pedro, Laguna, gumawa tayo. Hindi ako nagkamali siya si Alvin Esteves. Shoutout sa iyo, sir. I-video ka nun. Binidyo nila ako pero wala akong video na nagawa. Pero binidyo nila ako. Sayang naman. Gumagawa. Ngayon, ito, yan balik-balik lang siya on, mamatay, on, mamamatay. Ngayon, para malaman mong buo yung nagpa-function yung mainboard, susukatin mo yung supply ng DC-DC. Dito, tutukan mo. Ito kasi ang starting supply. Ito, itong dalawa na to. Ito supply ito ng mainboard, yung pagpa-function ng mainboard. Ito naman supply ng input ng DC-DC sa loob. Nasa loob kasi yan eh. Titingnan mo kung may pumapasok bang supply. Yan 12 volts, di ba? Pumasok. Ano mangyayari? Namatay. Pagka nag-blink uli yan, papasok yan, pumasok uli 12 volts. Di ba?
Ganyan lang siya ng ganyan. Ngayon, maraming nasisira sa ganitong problema. Pero tayo, sa tagal na natin ng gumagawa ng ganito, nakakabisado natin yung sirkito. Hindi naman sa pagtataas ng bangko yun. Sinasabi lang natin yung experience natin na nagawa natin. Pagka ganung may pumasok na 12 volts, kasi minsan ito, pansinin mo, tutukan mo maigi to. Itong fusible na yan, maliit lang yan, no? Fusible. Nag-o-open din yan. Pag open yan, ganun din ang function yan. Nagbiblink at saka namamatay, mag-o-on, namamatay, nag-o-on. Nag-o-auto shut off. Nag-o-open din yan. Kadalasan yung sira niyan sa may 43. Pero hindi pa ako nakagawa sa may 50, 55. Sa 43 madalas yan. Yun, pwede mo siyang palitan yung mainboard or pwede mong palitan yung fusible. Kasi fusible lang naman yun eh. Pag napalitan mo, may lumalabas ng voltahe, gaya nito. Wala na kasi naka-off na eh. O yun, nag-on. Lumabas, di ba? Ibig sabihin, huwag ka nang mag-concentrate dito. Buo na yung iyong mainboard. Saan ka magko-concentrate? Pupuntahan mo yung sinusuplayan ng mainboard. Dito na sa panel. Alin yun? Panel na yun eh. Dito na yun. Ngayon, ganito yan. Bakit nag-auto shut off siya? Hindi siya nagtutuloy. Kasi nga, pagdududahan mo, bakit ganun? Walang supply na lumalabas sa panel, papuntang panel. Kasi nga, meron siyang nadidetect na problema sa panel. Either sa right or sa left. Ngayon, paano mo madidistinguish na ang may problema yung right or left? Maraming pwedeng pag-distinguishan yun eh. Pwedeng pagka tinignan mo yung kanyang Side COF? hindi. Itong frame sa ilalim, may makikita kang spot. Bilog na maliit, kung sa left o sa right. Ngayon, pag wala kang makitang spot, siyempre, medyo ibang step ang gagawin mo. Ang pangalawang step, magte-tape method ka. Either sa right or sa left. Ano ite-tape method mo? Kung alam nyo, ano ite-tape method nyo? Hindi. Ang ite-tape method nyo, kung sa left ang may problema, BGL at BGH lang lagi. Kasi yun ang kadalasang nagkakaroon ng leak o short. Either sa ground, nakalik yung BGH or nakalik naman yung BGL sa ground or nakalik yung BGL at BGH. Vice versa, kabilaan yun. Kabilaan yun. Ito kasi gusto kong ipaliwanag ng maayos kasi marami akong ginawang ganito puro service, hindi ko napapaliwanag. Basta ganun lang, ganun, panunod nila. Pero to buo, detalyado ibibigay ko sa inyo kung paano ginagawa ito. Kasi marami nang sumusuko sa ganitong problema eh, gaya nito. Dinayo tayo, taga-antipolo. Ngayon, yung isang step, no, nakita nyo, pagka may spot, kung alin dito, doon ka ngayon magko-concentrate. Alam ba, sa left, sa right. Granting walang spot, wala kang nakita, malinis. Saan ka naman magko-concentrate? Dito naman yun. Anong rin yung maihit? Shoutout nga pala kay Sir Leo Leo. Nagagamit ko talaga itong kanyang binigay. Shoutout ulit siya, Sir Leo Leo. Nagpaparamdam ka ba?
At tandaan nyo po huwag kayong magko-concentrate sa main board. Dahil pag lumabas na yung voltaheng 12 volts dito sa sinasabi ko, ibig sabihin buo na ang main board nyo, nagpa-function siya 100%. Kaya huwag kayong kasi pag dun pa rin kayo nag-concentrate, masisira ang main board nyo. Masela ng Samsung na ganyan. Ngayon, mag-check tayo ng kanyang BGH at BGL, yung kanyang continuity. Itutukan mo nga ito. Sa time is 1 po tayo. Tignan natin yung kanyang kung ito. Pakitutukan mo nga ito. Ano nababasa mo? BGL ba o BGH? Alin ba dyan? Ito, tong gold na yan. BGL. BGL. Ito, BGH. BGS, diba? Titignan mo ngayon yung kanyang terminal kung may leak ba. Yan reverse, diba? O bias, forward bias. I-reverse mo kung mayroon bang leak. Wala, Kasi pag may leak yan, papalo yan sa may 100. Pagka naka-times 10 ka, ibig sabihin 1K. May leak siya. Ganito ang procedure. Tatanggalin mo yung kanyang flex kabilaan. Yan, saka kayo magsusukat ng continuity or ng forward and reverse bias ng kanyang PGH. Di ba? Wala kang makitang short, di ba? Di ba? Pag to ground, wala rin, no? Wala rin, di ba? Yung BGL na kanina. Yung wala din yun. Dito naman tayo sa kabila. Ito yung kanyang BGL. Ito yung kanyang BGH. Di ba? Nababasa? Wait lang. Basahin mo at natatatakan. Ito yung kanyang BGL. Ito yung kanyang BGH. Titingnan ko forward ko. Nasa 50 ohm siya, di ba? Kasi naka-time is 10 tayo I-reverse ko. Halos wala, di ba? Tingnan natin yung BGL saka BGH kung mayroon ba siyang leak. Wala rin, di ba? Pero pag pinorward mo, meron yan. Sa ground. Hindi pala tayo nakakonekta dito. Ano to? Kasi walang ground Yung reverse na lang. Yan. Halos hindi mo siya mapansin, di ba? Ibig sabihin, para siyang normal, no? Ngayon, ang gagawin natin, ikakabit ngayon natin itong kanyang flex sa right. Saka natin itetester yung kanyang forward bias. Saka natin sukatin yung kanyang BGH ng diode. 50 ohm siya, di ba? Pag ni-reverse mo siya, pumapalo, di ba? Di ba? Ngayon, yung kabila, tatanggalin natin yun. Ikakabit natin tong kabila. Pakitutukan mo. Okay. 50 ohms din, di ba? Or nasa 60 ohms dahil wala pa siya sa 5 I-reverse mo ngayon Nakakabit yung ano niyan. Nakakabit yung flex niya Tinanggal natin yung kabila Yung right. Oo. Saka left yan ngayon. Oo. Napansin nyo, hindi siya nagre-reverse. Di ba?
Nakikita mo ba pati yung tester? Mm-mm. Ibig sabihin, good ito. Pag kinabit natin yung kabila, ito yung forward niya, no? Yan. Pansinin nyo, nakakabit yan, ha? Nakakabit, tanggal tong kabila, ha? I-reverse ngayon natin, o, forward muna uli. I-reverse natin, papalo siya. Napansin nyo yung tester? Mm. Pumipitik. Ibig sabihin, kasi meron siyang charge yan, eh. May charge pa yan, eh. Nadidetect niya ito na may problema yung kanyang sinusuplayan dito sa may BGH at sa BGL. Ngayon, hindi ka na ngayon mangangamba na baka magkamali ako ng cutting, o kaya ng taping. Kasi minsan sa taping, pag nagkamali, once na magkamali ka dun, nasisibak din yung panel. Kaya, mas maganda talaga, may isolate mo kung ano yung pinaka-problema niya, kung sa left ba, o sa right ba, o sa left. Yung nakita natin sa pamamagitan nito, nakita natin yung reverse niya pumapalo. Ibig sabihin nandoon yung problema. 'Di ba? Kabit niya yun uli natin yung kanyang at paganahin uli natin. Ganito ang tamang pag-aanalisa ng ganitong modelo. Ganon din yung modelo ng TU8080G na frameless na siya. Kaya lang, ang ginamit na flex, isa na lang. Ito kasi dalawa eh. Yung isang flex na lang na nagdugtong ng ribbon sa kapila. Same sila ng ganitong troubleshooting. Kaya ako nalaman kasi naka-anim na gawa na ako ng ganun eh. Lolobe niya, may gagawin kami nun sa eh. Ang 6 na, tapos nasan yung video? Walang mga video eh. Kasi iba yung service eh. Nakakaya kasi mag-video kasi hindi mo naman kapado yung tao, di ba? Ito, dito natin i-video ng maayos. Nakita nyo, no, kung paano ma-distinguish yung problema kung sa right or sa left. Ganun ang procedure. Ngayon, kakabit ngayon natin. Titignan ngayon natin yung kanyang function pa rin. Simple lang, di ba? Kung alam mong gawin. Pero pag di mo alam, gaya nun, nasunog yung mainboard. Gastos yung may-ari. Doble. Kasi, kaya doble. Kasi babayaran niya tayo eh. Binayaran niya rin yung mainboard. Di ba? Di ba? Tingnan natin. No comment. O, ganyan pa rin, di ba? On ko Yan. Di ba, lumabas yung backlight? Kaya lang nag-blink siya, no? Di ba? Ngayon, ang gagawin natin, pinatay ko. Nandito yung problema, di ba? Kung paano natin i-isolate yung nangyari. Dito tayo magpupunta. Ano gagawin? Tatanggalin mo yung supply ng kanyang BGH at BGL para magtuloy yung kanyang oscillation sa panel. Kasi bakit? Meron kasing shorted dito. Pero hindi lagi dito minsan nasa kabila. Minsan nga sabay yan eh. Nangyari sa amin yun, sabay. Leak dito, walang supply naman ng BGH sa may side COM. Kaya nung matanggal ko yung leak, wala pa rin siyang video. Yung pala, wala nang supply yung BGH. Ginawa namin, ni-repair namin yung bypass namin yung BGH. Hindi ako nagkakamali sa yun eh. Video na lang kasi. Laguna yata yun. Laguna. Download na lang Pero yung video. yun, last year pa yun. Last year. Hindi ko na i-video yun eh. Ngayon, dito tayo mag-concentrate. Ito camera woman. Mag-o-opera tayo dito. Ikaw na lang. Sama ka kasi nagkakamera kayo.
Nasaan yung magnipahin na maliit? Pakita mo uli ito. Kita ba pag dito Ito yung kanyang BGL, di ba? BGL, BGH. Ikakat ko ngayon yung supply na yan para wag makarating sa panel. Kasi yung sinusupplyan mong panel papunta ng side COF may problema. Kaya siya nagpo-protect. Nag-auto shut off siya. Ikakat ko panoorin yung maigi. Ito on the spot natin ginagawa Hindi ito isubok muna bago i-vlog On the spot ito. Nabibidyo ba? Naduduling ako. Masakit yung mata ko. Katitingin sa magnipahin. Yan. Tingnan mo may ginakat ba? Problema sa camera. Sino kayo magdo-donate ng magandang camera? Sponsor. Yan. Nakita ba? Nakakat, di ba? Yan. Kinat ko yung BGL, kinat ko yung BGH. Sa mga nanonood ng aking video, hindi naman sa Bubuhat ulit. Oo, pagyayabang. Manood lang po kayo. May matututunan naman kayo Hindi naman natin pinagdadamot yung ating binigay na kaloob sa atin ng Diyos Meron lang kasing iba na para bang yung tawag doon. May pride. Kung matagal ang technician, tayo baguhan lang. Parang iniisip nila, wala naman tayong mapupulot yan. Hindi ganun. Ang isang matalino at marunong, dapat ang ipalagay mo sa sarili mo, ipalagay mo hindi ka marunong para lalo ka pang dumulong. Wow. Kasi, pwede mong kunin yung technique ng iba, kasi ganun ako nanonood ako kay Joey Tech, nanonood ako kay EdTech, kay Mojajo, kay Juan de la Sag, kay Giovanni, kay Sir Alex Bautista, etc. Nanonood ako dyan. Kasi may mapupulot ka dyan Hindi naman lahat alam mo Di ba? Wala naman taong lahat alam hindi tao yun. Ano yun? Ewan ko kung anong nila lang yun. Kasi Alam ko, meron computer, tao hindi lahat alam. May alam, may marunong, pero hindi lahat. Hindi ko naman kinahihiya na nanonood ako sa kanila Hindi nga lang ako nagko-comment. Nanonood ako. In fairness na Ngayon alam na nila. Gusto ko silang tulungan dahil kasama ko sila sa pagiging vlogger. Views din kasi yun Di ba? Kasi nanonood sila sa akin. Huwag kang mahiyang manood. Di ba? Sabi nga nila daig ng mapagtanong yung marunong. Di ba? Palagay mo sa sarili mo, marunong ka. Halimbawa, marunong ka. Sumakay ka ng kung kabisote. Divisoria. Ang pupuntahan mo, Blooming Treat. Sumakay ka ng Malanday, papuntang Divisoria. Ang pupuntahan mo, Blooming Treat. Nasa Blooming Treat ka na, hindi mo pa alam. Kasi hindi ka nagtatanong kung saan banda yung Blooming Treat. Hanggang saan nakarating ka ng Divisoria. O, diba? Ganun lang naman yun. Ngayon, ganito, balik tayo dito. Ba't tayo napunta doon? Hindi kasi nagtatanong Ito. Kinat natin yung kanyang BGL at BGH. Tingnan ngayon natin ang resulta.
Sasaksak natin. Naalala ko na naman si ano eh. Ano pangalan ko? Saksak daw natin eh. Mag-isa lang naman ako. Sasaksak ko. Tingnan mo yung indicator kagad ah. Yan. Isa namatay no. I-on natin. Umilaw 'di ba yung backlight? Ayun sa kabila, nakikita. 'Di ba? Yan. Umilaw 'di ba? Tingnan natin yung kanyang DC-DC na supply ng DC-DC kung nawala ba. Andun no, 12 oh. Nananatili, 'di ba? Kita ba? Tingnan natin kung may video. Dahan-dahan mo lang isilip ha. Uy! May video ba? Meron. May video. Kaya lang delay dito sa kanyang right. Bakit? Kasi walang supply yung kanyang side COF. Pag sinuplayan mo yung kanyang side COF, namamatay siya. Ano ibig sabihin? May problema yung iyong side COF. Ngayon, ano gagawin sa side COF? Pwede mo na siyang i-remove. Bakit? Dalawa naman kasi sila eh. Meron sa kabila yan. Meron sa kabila. Pwede mo siyang i-remove. Paano mo siya i-remove? Hot air? Sa pamamagitan ng hot air. Huwag mo siyang i-remove ng iyong kamay. Bakit? Kasi magkakaproblema ka sa panel. Pwedeng gumuhit yan or mag-auto shut off ulit. Hindi mo na siya makukuha. Bakit? Nagkaroon kasi ng leakage sa may loob ng glass. Kaya ang pang-remove dito, hot air. I-remove ngayon natin siya. Pero lagyan muna natin ng video para makita nila na ganun nga ang problema. Ayan. Mapapasin nyo madilim doon, oh. Kasi yung remote. Napapansin mo ba? Nakikita mo ba? Parang doble yung ano. Madilim siya, di ba? May dilim doon. Bigyan natin ang video. Oh, madilim. Di ba? Hindi pantay. Di pantay, di ba? Ayan. Maayos dito, pero dito kanyang kakapunta. Saka ano, parang slow mo. Slow mo nga siya eh, saka madilim. Kasi, wala nang sumusupply doon na PGH at BGL. Pag meron naman sumupply, nag-auto shut off. Bakit? Ay, Shorted na kasi. dahil kinat mo nga siya. Tatanggalin natin yung kanyang side COF sa pamamagitan ng hot air. Ito ang binabayaran dito. Sabihin, babaklasin mo yan? Nabaklasin siyempre. No, no. Madali lang. Pag nabaklas naman yan, madali na yan tanggalin. Kaya lang, ang problema, maliit yung ating space. Tagal kasi matapos ng bodega natin. Lang kasi.
Pwede ba ibaba tong ilaw na to? Baka mo nga sumama eh. Hindi naman. Tama. Kasi, Tanggal siya, no? yun ang nakakatakot sa lahat eh. Magtanggal niyan eh. Pagka alam mo nang gawin, at lalo na't may tagubilin ka, huwag kang matakot. Nasaan ang aking pang-opera? Diyan ba yun? Hindi ba dito sa kabila? Ito. Ayun yung Samsung oh. Oo, ginanon ko eh, di ba? Sigurado ka ba? Oo, nasa kanan ko eh. Di ba? Ayun yung Samsung oh. Oo nga. Hindi dapat ito kanan. Hindi, nakaliwa eh. Nakataob sa akin, di ba? O di nasa kanan ko. Nililito mo tuloy ako, baka mamaya magkamali Hindi, ako. kaya nga eh. Ito yun, nasa kanan ko eh. O pwede magkamali eh. Kasi pag tinaob mo yan, nasa kanan ko, di ba? Bilito ko ng camera woman ko eh. Hindi, nagtatanong lang po ako. Baka mamaya.
Nakaangat pa, oh, pa. Tingnan natin kung nag-okay ba. Alala ko na naman Sir Leo. Shout out kay Sir Leo ulit. Sir Leo, baki naman. Anong food? Testing natin. Tagumpay ba tayo? Ayun. 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 Normal na ba? Lagay natin sa may Nasa yung USB mo? tinanggal ko. Wala. Tinanggal mo nga. Saan ko nilagay? Saan ko nilagay yung USB? Nampatis siya, no? Ito. Talagang tumatanda ka, Ulyan. Ulyaning gwapo. Dapat maghum. Ayun, normal na siya, oh. Nawala na yung ano kanina.
Ganyan po ang paggawa ng blinking with auto shut off. Tinuro na natin yung tamang procedure para matutunan ng ating mga kapwa. Kasi maraming gantong problema na hindi nasusolusyonan hanggang sa masira ng tuluyan. Pero dito ngayon, pag napanood nyo yung video na ito, bagamat marami tayong ginawang video na ganito, kaya lang hindi natin napapaliwanag ng maayos kasi service eh. Yun, pinaliwanag natin ng maayos kung paano gagawin yung ganitong problema. Merong problemang makaka-encounter kayo na kahit tinanggal mo na ito, madilim pa rin dito. Paano mo gagawin yung ganong problema? I-modify mo yung kanyang BGH. Huwag mo lang gagamitin yung BGH niya kasi ang BGH niya 22.6 volts. Tataasan mo yung kanyang BGH, gagamit niya ng buck converter. Pwede mo siyang itaas hanggang 30 volts to 34 volts para yung liwanag masakop niyang buo. Kasi tanggal na yung kanyang side COF na na nagpapaliwanag din dito sa kabila eh. Kung hindi niya na masuportahan yung kabila, gagamit ka sa kabila, tataasan mo yung kanyang BGH para ma-accommodate niya lahat ng liwanag dito. Magpapantay yung kanyang liwanag. Yan sinabi ko na. Sikreto ko lang kasi yun eh. Hindi ko sinasabi yun eh. Pero ngayon sinabi ko bilang bonus at tips. Sana may natutunan na ng mga sa video na ito. Maigsi lang. Ilang oras tayo? 51 51. Medyo mahaba-haba na lang. Pero i-edit ko na lang yan. Sana may natutunan kayo kahit sa konting tutorial na ito. Malaking bagay po ito pagka mai-adapt nyo. Subukan nyo i-adapt. Ipalagay nyo muna sa sarili nyo na wala kang alam para lalo kang magkaroon ng kaalaman. Muli, salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na inyong mahal.